Noong dekada 80, may isang lalaki sa boxing na gumawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Na-knockout niya ang kahit sino, sa kahit anong division at kahit anong timbang. Ang pangalan niya ay Thomas Hearns, tinaguriang Hitman, at ang kanyang kanang kamao ay isang sandata ng malawakang pagkawasak na walang panga sa mundo ang kayang tiisin. 4 na dibisyon, 5 sinturon, at isang kanang suntok na yumanig, kahit sa pinakamatatapang. Kwento ito ng pinakamabangis na knockout artist ng dekada 80. Ipinanganak si Hearns sa Detroit noong 1958 ang Motor City na ilang dekada ring nagbigay kay Joe Louis. Bata pa lang siya, pumasok na sa King Solomon Gym malapit sa kanila, umanga sa mahika ni Muhammad Ali. Makaraan ng 3 taon, napunta siya kay Emanuel Stewart na naghanda ng higit 40 world champions at hindi siya binigo ni Hearns. Dahil sa abot ng kanyang braso na 78 pulgada at kanang kamang parang baril na bumibitaw mula sa kanyang balakang. Tinawag siya ng mga pahayagan sa Detroit bilang ang Cobra ng Motor City. Mas gusto ni Tomas ang palayo na Hitman at malapit na niyang ipakita kung bakit. Agosto, 1980. 21 taong gulang si Hearns at kaharap niya ang kampiyon ng WBA na si Pipino Cuevas. Hindi basta-basta ang Mexicanong ito. 11 beses niyang naipagtanggol ang sinturon sa 4 na taon at na-knock-out ang 10 kalaban. Pero si Hearns, wala siyang balak makipag-areglo. Sa unang round, tinamaan niya agad ng kaliwang hook na nagbabala sa buong mundo sa posibleng mangyari. Pagkatapos, napakawala siyang sunod-sunod na suntok gamit ang parehong kamay nang hindi tumitigil. Hindi alam ni Cuevas kung anong gagawin sa mga walang katapusang braso na yon, pati na rin sa kanang suntok na dumarating mula sa mga imposibleng anggulo. Mula umpisa hanggang dulo, hawak na hawak siya ni Hitman sa nakakatakot nitong pagiging kalmado. Nagkakaisang desisyon, Hearns! Sa edad na 21 taon, si Thomas Hearns ang bagong kampeon sa mundo ng WBA. Hunyo, 1984, may hindi pa tapos na laban si Hitman sa boxing matapos ang pagkatalo kay Leonard. At ang susunod sa listahan ay si Roberto Duran, ang Diablo ng Panama. Isang lalaki na may 77 panalo at 58 knockout na nakakuha ng sinturon sa 3 magkaibang division. Napahirapan niya ang mga pinakamahusay sa mundo. Wala pong nakapag-knockout sa kanya kailanman. Sabi ni Hearns, i-knockout niya ito sa loob ng 2 round at tinupad niya ang pangakong yon. Sa unang round pa lang, ginamit ni Hitman ang haba ng braso para tamaan si Duran mula sa ligtas na distansya at ibinabato ang kanyang kanang kamao kapag sumusugod ang Panamenyo. Tara na! Unang beses na napatumba si Duran na isang solidong kanang suntok sa kanyang karera.
Narinig ng Diablo ng Panama ang kampanang nagligtas sa kanya sa pagwawakas ng unang round. Pero sa second round, tinapos ni Hearns ang laban. Patuloy niyang binomba si Duran ng kanyang kanang kamao mula sa lahat ng anggulo. Tinangka ng Panameño magtiis, pero isa pang malakas na overhand ang nagpatumba muli sa kanya sa lona. Sa pagkakataong ito, wala nang kampana na makapagliligtas sa kanya. Itinigil ng referee ang laban. Nagawa ni Thomas Hearns ang hindi pa nagagawa ng sinuman sa kasaysayan ng boxing. I-knockout si Roberto Duran. Marso, 1987. Umakyat si Hearns sa light heavyweight para sa ikatlong world title niya. Si Dennis Andres, double champion ng UBC, ay Ingles na boksingero na umaasa sa tibay para malampasan ang gabing iyon. Sa simula pa lang, binutas ni Hearns ang depensa niya sa pamamagitan ng jab at pinakawala ng kanan kapag may tamang anggulo. Hindi basta sumuko si Andres, tiniis niya, bumagsak, tumayo, muling bumagsak at muling tumayo. Paulit-ulit. Parang ayaw tanggapin ng katawan niya ang alam na ng kanyang panga. Unti-unting napinsala si Andres sa mga suntok ng hitman hanggang sa hindi na siya tumugon. Pumagit na ang referee para iligtas ang kampiyon na Ingles. Ikatlong world title. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Hitman. Oktubre ng 1987. Nabakasyon ang UBF middleweight belt matapos ang laban ni Leonard at Hagler. Si Juan El Martillo Roldan ang humaharang kay Hearns para sa ikaapat niyang sinturon. Isang Argentinong may 65 panalo at ang katatagan ng isang taong pinag-aralan ng estilo ni Hagler at dumating na handang tularan ito. Nagpresyon si Roldan, sumuntok at nagtiis. Pero wala siyang tibay ng baba ni Hagler.
Pinagtrabahuan siya ni Hearns na may tiyaga sa mga unang round. Dahil sa determinasyon, napanalunan ni El Martillo ang ikatlong round. Muling ginamit ni Hearns ang mga suntok sa atay at katawan na nagpapababa ng kamay nang hindi sinasadya. Pagbaba ng kamay ni Roldan, uppercut agad ang dumating. Sa edad na 29, si Thomas Hearns ang naging unang boksingero sa kasaysayan ng boxing na nagwagi ng 4 na magkaibang division sa mundo. Isang tagumpay na wala pang nakakamit noon at kanya lamang. Hunyo ng 1989, 8 taon matapos ang kanilang unang digmaan. 13 milyon ang premyo kay Leonard at 11 milyon kay Hearns, patunay ng kasaganaan ng boxing noong dekada 80. 2 araw bago ang laban, binaril ng kapatid ni Hearns ang kasintahan niya sa bahay ni Thomas gamit ang baril niya. Kung iba yon, umatras na sigurado. Pumasok si Hearns sa ring. Sa mga unang round pa lang, Tinarget ng hitman ang katawan gamit ang jab at maingat na inihanda ang kanang kamao. Pinatangkang ipasok ni Leonard ang mahahaba niyang hook, pero nababasa ito ni Hearns at agad tinutugunan. Sa ikatlong round, tinantiya ni Hearns ang distansya at sunod-sunod na 3 kanang kamao ang nagpabagsak kay Leonard. Nagkagulo ang tao, tumayo si Sugar, pero inubos niya ang round na nakasandalang likod sa mga lubid. Ang laban ay naging matindi at palitan ng suntok sa loob ng 12 round. Sa huli, idineklara ng mga hurado na tabla ang laban. Nagkasundo halos lahat ng independenteng eksperto na malinaw na si Hearns ang nanalo. Ilang taon nang lumipas, inamin din ito ni Leonard sa publiko. Si Tommy Hearns ang nanalo sa laban na yon. Palakpakan natin siya. Nagawa ng pandaraya at hindi na mababawi yon. Hunyo ng 1971. Lumaban si Hearns para sa light heavyweight belt ni Virgil Hill. Kampiyon na may 30 panalo, walang talo, at 10 depensa ng titulo.
Si Hill ang nananalo sa palitan ng mga jab sa unang mga round. Teknikal, matalino, mahirap tamaan ng malinis. Nang nakuha ni Hearns ang tamang distansya, nag-iba ang lahat. Tumagos ang palagi niyang pinapakawalan ka ng kamao sa depensa ni Hill nang hindi inaasahan. Sinubukan bumawi ni Hill, pero hindi siya tinigilan ni Hearns. Mas maraming kombinasyon, presyon, at kanang kamao. Unanimous decision. Hearns. Ikalimang sinturon, 5 division. Wala ibang boksingero ang gumawa nito sa kasaysayan ng boxing. Thomas ang Hitman Hearns. Pinaka nakakatakot na knockout artist ng dekada 80 at isa sa pinakadakila sa lahat ng panahon mula Detroit hanggang Hall of Fame. Naglakbay si Thomas Hearns sa 5 dibisyon at nagmarka ng sunod-sunod na mga knockout na hindi pa kailanman nakita sa boxing. Kilala ang kanyang kanang kamao bilang pinakakinatatakutang sandata sa panahon ng mga alamat. Kahit natalo siya sa ilang laban, hindi siya natalo sa digmaan.